Okay, so good evening po sa lahat mga kapatid at magandang gabi po sa lahat at sa bawat isa po na narito po sa ating Study Thy Word Bible Institute at salamat sa Panginoon na muli po tayo po ay nagkaroon ng pribileyo na mag-aral po ng salita ng Panginoon. So tayo po ay nasa ating subject po na important contrast in the Bible. At ang ating foundational text po dito na sa Bible po, meron pong things that are different are not the same. At ang ating foundational text po ay sa Jeremiah chapter 23 verse 28. The prophet that hath a dream, let him tell a dream, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, saith the Lord. So, malaki po ang pagkakaiba ng chaff at saka ng wheat. Kapag ka po hindi po na-distinguish yung pagkakaiba ng dalawang yan, sabi diyan sa mga naunang salita, let him speak my word faithfully. Ang isang faithful na man of God na nag-aaral, nagtuturo, ay alam niyang i-distinguish, alam niyang yung pagkakaiba ng Israel at ng church, the body of Christ, alam niyang pagkakaiba ng ministry ni Peter at ng ministry ni Paul, yung heavenly ministry ni Jesus Christ at yung earthly ministry and so forth. So, kaya dito po tayo sa ating subject, no? So tayo po ngayon po, mga minamahal, ay nasa important contrast number 41 na po tayo, mga brethren, no? Contrast number 41 na po tayo. So ngayon po ay tatalakayin natin ngayong gabi the gospel of God in contrast dun sa the gospel of Christ. Medyo ito po ay mainit po among mga rightly dividers. So kaya the gospel of God, a biblical and dispensational analysis about the confusion happening among rightly dividers. Ito po, ano ba itong gospel of God? Kasi na-mention po ito ni Pablo at na-mention din po ito ni Pedro. So doon medyo nagkaroon ng konting pagkalito, ano ba ito? So ngayong gabi po ay tatalakayin po natin ito sa biyaya ng Panginoon. Ano po? At buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 1. Yan po ang ating magiging foundational text po. Dito po sa the gospel of God. Bagamat maraming beses po na lumitaw po ang gospel of God, pero dito po kasi ay nabigyan talaga ng klarong-klarong pagkakabanggit ano ba itong gospel of God. So kaya dito po tayo magsisimula sa Romans chapter 1. So po natin mga Bible po natin mga kapatid. Romans chapter 1 verses 1 to hanggang number 4, verse 4, verses 1, 2, 3, and 4. Kailangan basahin po natin yung apat na unang mga talata sa Romans chapter 1 sapagkat dito nabanggit po yung the gospel of God. Okay, babasahin ko na po. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Okay, na-mention po niya dito. Which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. So tayo po ay manalangin ngayong gabi. Dakilang Diyos, maraming pong salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin at pribileyo na muli po kami po ay makapag-aaral ng inyong mga salita at pagpalain niyo po ang mga kapastoran, mga believers po na naka-enroll po dito sa aming Study Thy Word Bible Institute at salamat Panginoon na magdadalawang taon na po itong Bible School na to at patuloy po Panginoon na pangunahan niyo po kami, lalo na ngayong gabi, dito po sa aming pagtatalakay about the gospel of God. Hiniling po namin ang pangunguna po ng Holy Spirit at kami po ay gabayan po ninyo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, the gospel of God versus the gospel of Christ. Ano ba yung pagkakaiba nito? At tayo po ngayon ay nasa contrast number 41 na po. Okay. Dumako na po tayo sa ating introduction. Okay, medyo nakulang po ng konting
Sandali lamang po Iaayos ko lang po itong nabura yung letter I. So ayoko pong okay, sandali lang po. Ayusin ko po, no? Yan. Okay? So tuloy ko po na i-share ko po yung ating PowerPoint. Okay, saglit lamang po. Yan. So dako po tayo sa ating introduction. The expression the gospel of God appears exactly 7 times in the King James Bible. Yung salita pong the gospel of God ay 7 beses po itong lumitaw po sa Bible. And Paul mentions it 6 times. Out of 7 times na lumitaw po itong salitang the gospel of God, 6 na beses po na ito po ay nabanggit po ni Pablo. Romans chapter 1 verse number 1, Romans chapter 15 verse number 16, 2 Corinthians chapter 11 verse 71, verse 7, I'm sorry po. 2 Corinthians chapter 11 verse 7 and 1 Thessalonians 2, okay? 2 and 1 Thessalonians 2:8 and 1 Thessalonians 2:9. Hindi ko nalagyan ng mga tawag doon ng kama po, no? Okay, 6 na beses po itong nabanggit po ni Apostol Pablo. At ito po'y minsan lang nabanggit ni Peter. Peter mentions it once in 1 Peter chapter 4 verse 17. So dito po nagkaroon ng problema. Dahil hindi lamang pala si Pablo ang nagturo nito ng the gospel of God, pati si Pedro na mention po niya. Maganda basahin po natin 1 Peter chapter 4 dahil nabanggit ni Pedro isang pagkakataon lamang na ito po ay lumitaw sa epistle po ni Pedro. So kaya maganda basahin po natin itong 1 Peter chapter 4 and verse number 17. 1 Peter chapter 4 verse number 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? So, isang beses po nang mention po ito ni Pedro. So, kaya dito po nagkaroon ng konting problema sa mga rightly dividers. So, ngayong gabi po, sa biyaya po ng Panginoon ay ating pong itong ipipresent ng klarong-klaro. Ano ba ito? Ito ba ay parehong-pareho sa gospel of Christ, yung the gospel of the grace of God? Ito bang the gospel of God? Ito ba ay gospel of the kingdom? So, tingnan po natin ngayong gabi po. This raises several important questions. What is the gospel of God? Why did Paul use this title 6 times? Yan po yung mga sasagutin po natin dito po sa ating contrast number 41. Bakit? 6 na beses niya po itong nabanggit po eh. So hindi po dapat nating ibaliwala po ito dahil nabanggit po niya ng 6 na beses po ito. Okay? Is it different from the gospel of Christ? Ito bang gospel of God ito ba iba sa gospel of Christ? Is it different from the gospel of the grace of God? Okay, yan po yung mga katanungan na ating pong sasagutin dito po. No, ano ba itong gospel of God? Why does Peter mention it only once? Bakit minsan lang nabanggit ito ni Pedro? Okay, the answer are found in the first occurrence dito po sa Romans chapter 1. Babasahin po natin mamaya. Okay, dito tayo sa chapter 1. The Bible defines the gospel of God. Romans chapter 1, once again, dahil tayo po ay, ang ating lagi pong nagiging basehan po ay ang salita ng Panginoon. So dito po tayo tatakbo sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi po mahalaga yung opinion ko, hindi mahalaga yung opinion mo, hindi mahalaga yung opinion ni Numan. Ang mahalaga po ano yung mababasa natin, ano yung ating makikita, okay, mapag-aaralan sa salita ng Panginoon. So Romans chapter 1 verse 1 to 4 is not merely the first mention of the gospel of God, it is its inspired definition. Hindi lamang ito po ay first mention na nabanggit yung gospel of God, kundi nandito yung definition kasi po eh. Okay? Romans chapter 1 verse 1 to 4, Paul was separated unto the gospel of God. Then, instead of leaving us to guess its meaning,
the Holy Spirit immediately explains its content. Okay? Kaya hindi natin kailangan mag-guess. Hindi natin kailangan maghula-hula. Okay? Ano ba itong the gospel of God? Notice carefully verse 2. Tells us that this gospel, ang sabi sa verse 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. So this is important. Yung pagkakabanggit ni Pablo sa verse 2 was promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Unlike the mystery po na nireveal ng Panginoon kay Pablo, which was kept secret since the world began sa Romans 16:25, the gospel of God was foretold by the prophets, sabi niya sa verse 2. So hindi po ito part ng mystery program. Hindi po ito bahagi ng mystery na in-reveal ng Panginoon kay Pablo. Bagamat nabanggit niya po, ulitin ko po, bagamat ito po 6 times na nabanggit niya, pero maliwanag po yung pagkakabanggit ni Pablo sa verse 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. It belongs to God's prophetic program. Mahalaga po nating maunawaan po ito. Ito pong gospel of God, ito po ay bahagi po ng prophetic program. But what exactly is this gospel? Kung ito po'y bahagi ng prophetic program, bakit 6 na beses po itong nabanggit ni Pablo? At actually sa verse 1, sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So ano ba talaga itong gospel na to? Paul answers in verse 3 and 4. Narito po yung sagot ni Pablo. The two great truths, dito tayo sa chapter 2. The two great truths of the gospel of God. Nagbanggit po rito sa verse 2, verse 3 and 4, yung information. And thank God, alam nyo ang Diyos, talagang yung wisdom ng Diyos talagang napakalawa, mga minamahal. At ang isang bagay na nagustuhan ko po sa ating Panginoong Diyos, hindi niya po tayo iniiwang nasa dilim. Na para bang wala tayong pag-asa na malaman yung mga bagay na sinabi niya sa kanyang salita. So hindi po tayo magwa-wonder dito, ano ba itong gospel of God? Dahil, okay, merong dalawang katotohanan na mag-a-identify ano ba itong gospel of God. Okay? Romans chapter 1 verse 3 and 4 reveals two foundational truths. Number 1, sa verse 3, basahin po natin. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. So this identifies Jesus as Israel's promised Messiah. Ano itong unang-unang information na makikita natin sa Gospel of God? Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh. So yan po yung information para ma-identify natin na yan pala yung Gospel of God. Number 1, Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh. Old Testament prophecy repeatedly foretold that Messiah would descend from David. Okay, kaya nga sa verse 2, maliwanag yung pagbabanggit ni Pablo, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture. So, ito po ay related po sa mga propesiya sa Old Testament patungkol dito kay Kristo na manggagaling sa seed of David according to the flesh. So, ano yung mga supporting verses na ating pagkukunan para po tumibay po itong information na binigay ni Pablo about the gospel of God that Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh. Isaiah chapter 9. Buksan po natin mga Bible po natin. Isaiah chapter 9 po. Sige po. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 po tayo. Okay? Ang sabi po sa Isaiah, andali po Bilaman po. Okay? Ito po ay propesiya patungkol po sa ating Panginoon na manggagaling po siya kay David po. Okay? Verse 6 and 7, babasahin ko na po. Ang sabi sa verse 6, For unto us a child is given, for unto us a child is born,
unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Yan po yung mga references na Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh. Jeremiah chapter 23. Dagdagan pa po natin ang mga talata po. Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6 po. Sige po, samahan niyo po kung buksan natin ang ating mga Bible. Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6 po. Babasahin ko na po. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David. I want you to note that. That I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is the name whereby he shall be called, the Lord our righteousness. Chapter 33 po. Dagdagan pa po natin. Okay, chapter 33, verse 15. Okay, chapter 33 and verse number 15 po. Okay, sabi po sa verse 15, in those days, and at that time will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. So yung mga talata na binasa natin, maliwanag na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay galing sa seed of David according to the flesh. So yan po yung unang-unang information na makikita natin para malaman natin ano ba itong gospel of God. Number one, Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh, sabi sa verse number 3. So the gospel of God first announces that God's promised king has come. Okay, yun yung unang information patungkol po sa the gospel of God. Pangalawa po, Jesus Christ was declared to be the Son of God by the resurrection. Saan po natin nakita yan? Verse 4. Balik po tayo sa Romans chapter 1. So hindi po tayo magwa-wonder, mga believers, ano ba itong gospel of God? At hindi po tayo magkukwentong lola basyang o kwentong barbero dito, mga kapatid. Okay? May talata naman nabanggit naman ni Pablo So hindi tayo iniwan ng salita ng Panginoon na parang maghuhula-hula na lang tayo. Hindi po Okay? Merong dalawang importanteng impormasyon na nabanggit dito sa verse 3 and 4 na yun po ang magbibigay ng pagkikilanlan o identification, ano ba itong gospel of God? Sa verse 3, una muna, concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. So, number one, Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh. And then number two, Jesus Christ was declared to be the Son of God by the resurrection. Verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So, yan po yung dalawang mahalagang katotohanan about the gospel of God. Okay? These two had been prophesied. By the way, yung dalawang yan ay part po ng prophetic program. Yan po ay na-prophesied po. Ito po yung mga supporting scriptures. Psalm chapter 16, verse number 10, and Acts chapter 2, verse 24 to 32. Mamaya, babalikan po natin po yan. Ano po? So, the two great truths of the gospel of God. Dito sa chapter 2, Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh, and Jesus Christ was declared to be the Son of God by the resurrection. Thus, the gospel of God announces two great facts concerning Christ. He is David's promised son. He is God's declared son through the resurrection. So yun po yung dalawang katotohanan patungkol sa gospel of God. Na siya po ay David's promised son. Na siya po ay God's declared son through the resurrection. Mahalaga po yan.
Notice something remarkable. Pansinin pa po natin yung mahalagang bagay dito. Romans chapter 1 verse 1 to 4 contains no command telling sinners what to do. Wala po kayong mapapansin na pagkatapos mong binanggit ni Pablo itong the gospel of God at ano ba ito, verse 3 and 4, wala pong nakalagay dyan na there is no mention of repentance, no baptism, no believing, no works, and no invitation. Mahalaga po yon dahil pagdating po kay Pedro, iba po yung kanyang paraan kung paano niya pinresent yung gospel of God. Pinapauna ko na po sa inyo. Okay? Nung binanggit ni Pablo yung gospel of God sa Romans chapter 1, there is no mention of repentance, no baptism, no believing, no works, and no invitation. It simply announces what God has done concerning His Son. Ito po ay, it is an information na ibinibigay ng Bible sa atin patungkol kay Kristo. Okay? Pag ang gospel of God, it is an information, sino ba si Kristo at ano ba yung kanyang ginawa. Okay? At dineclare siyang Son of God. Okay? Mahalaga po yun. So the gospel of God is therefore God's divine proclamation concerning the identity of Jesus Christ. Mahalaga po ito mga kapatid. So yung gospel of God, ito po ay divine proclamation concerning the identity of Jesus Christ. Dumako tayo sa chapter 3 po. Why the apostle Paul, or why the apostle, I'm sorry po. Bakit yung mga apostle po, yung 12 apostles, why the apostles could not fully preach the gospel of God before the cross? Bakit yung mga apostol ng ating Panginoon, hindi po nila ito na-preach before the cross? Dito sa chapter 3, mahalaga po ito. Although the prophets foretold Christ's resurrection, the apostles themselves did not yet understand it. Kasi bahagi po ng gospel of God ay tumutukoy po sa resurrection eh. Tama po ba? Basahin ko po, Romans chapter 1. Balik po tayo sa Romans chapter 1, verse number 4. Isa po sa information na nagbibigay ng pagkikilalan ano ba itong gospel of God ay tumutukoy sa resurrection eh. Tingnan po nyo, verse 4. Romans 1:4. Balik po tayo doon. Sige po. Sabi sa verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So, bagamat yung mga prophets po foretold Christ's resurrection, the apostles themselves did not yet understand it. When Jesus foretold His death in Matthew chapter 16, buksan po natin mga Bible po natin, hindi nila naintindihan eh. Yan po. Kaya before the cross, wala pong pangangaral patungkol sa gospel of God. Matthew chapter 16. Sige po, Matthew chapter 16 po tayo. Matthew chapter 16 and verse number 21 and 22. Bakit po before the cross ay hindi po ito naipangaral? Matthew chapter 16 verse 21. From that time forth began Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, okay, and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Hindi po nila naintindihan. Wala po silang understanding sa pagkamatay, sa pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon eh. Peter rebuked him eh. Again, in Mark chapter 9. Buksan po natin, Mark chapter 9. Sige po. Samahan niyo po kung buksan ng Bible natin sa Mark chapter 9. Verse 31 and 32. Sige po. Mark chapter 9, verse 31 and 32. Okay, nandiyan na po ba tayo? Verse 31, babasahin ko na po. For He taught His disciples and said unto them, The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill Him, and after that He is killed, He shall rise the third day.
But, verse 32, but they understood not that saying, and were afraid to ask him. Yan po yung problema po eh. The resurrection was still hidden from their understanding. Kaya walang nag-preach nitong the gospel of God. Bagamat ito po'y part ng prophetic program, dahil itong mga apostoles ng ating Panginoon, itong 12 apostles, ay hindi pa po nila naunawaan yung patungkol po sa resurrection. Bakit po? Kasi part ng gospel of God, yung resurrection eh. Okay? Now, therefore, before Calvary, the 12 preached the gospel of the kingdom, not because the resurrection was unimportant, but because they did not yet understand it. Kaya yung pangangaral ng mga apostol ng ating Panginoon ay gospel of the kingdom. Walang nangaral ng gospel of God. Okay. They proclaim the king. Yan po yung presentation ng gospel of the kingdom eh. They proclaim the king, yet did not yet proclaim the risen king. Importante po yun dahil yun po yung gospel of God eh. Ang kanilang pinoproklama ay yung hari. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. That's the gospel of the kingdom. Andiyan na yung hari, magtatayo ng kaharian. Pero hindi pa po nila ipinapangaral yung the risen king. Okay? Let's go to chapter 4. After the resurrection, everything changed. Yan. Pagkatapos pong nag-resurrect po ng ating Panginoon, doon po nagkaroon ng pagbabago eh. Luke chapter 24 po. Ano po yung ating patunay? Buksan po natin sa Luke chapter 24. Kailangan tumakbo muna tayo, pumunta muna tayo sa earthly ministry ni Kristo para maunawaan natin ano ba itong gospel of God. Bakit si Pedro, na-mention niya sa kanyang epistle tong gospel of God eh. Okay, and by the way, nag-preach po siya ng gospel of God. Mamaya po, pupunta po tayo doon. Luke chapter 20 po, records one of the most important events in understanding the gospel of God. Mahalaga po ito dahil ito po yung binigyan na sila ng understanding ng Panginoon eh. Luke chapter 24, verse 44 to 46. Okay? Sana po, nakabukas po yung mga Bible po ninyo. Luke chapter 24, verse 44 to 46 po. Okay? Nandiyan na po ba tayo? Verse 44. Okay, sandali po. Luke chapter 24, sandali po ha. Verse 44 to 46. Okay. Babasahin ko na po. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of the Moses and in the prophets and in Psalms concerning me. Verse 45, mahalagang verse 45. Then open he their understanding, that they might understand the scriptures. And he said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So, ito na po yung pagkakataon na naunawaan na ng mga apostles yung resurrection ng ating Panginoon. The Lord opened their understanding. Only then did they understand that Christ must suffer, Christ must rise again. These things fulfilled the scriptures. Now, they could preach both truths found in Romans chapter 1. Balik tayo sa Romans chapter 1. Kaya ngayon, after na naunawaan na nila, okay, yung bagay ng kamatayan ng ating Panginoon at yung kanyang pagkabuhay na maguli, kasi yung other part ng gospel of God, ipinapangaral na nila eh. Tingnan nyo. Balik po tayo sa Romans chapter 1. Sige po. Talagang babalik at babalik po tayo dyan dahil ayan po yung ating foundational text po dito eh. Romans chapter 1. Yung verse 3, walang problema to sa mga apostle eh. Okay, sa verse 3. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Walang problema po yan eh. Yung verse 4 po, and declared to be the Son of God with power
according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So, now, dahil naintindihan na nila ngayon, binigyan na sila ng understanding ng Panginoon, they could preach both truths found in Romans chapter 1. The gospel of God was now fully understood. Mahalaga po yung bagay na yun. Chapter 5 po tayo. Peter's preaching of the gospel of God. Dahil na-mention po niya yun sa 1 Peter chapter 4, balikan po natin muli. Balik po tayo ulit doon. So, after the resurrection, naintindihan na ni Pedro yung tungkol po sa kabuuan ng gospel of God. Yung verse 3 and verse 4. Kaya hindi na po tayo magtataka na ito po'y nabanggit po niya sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Babasahin po natin ulit. Okay? Verse 17. I'm sorry po, verse 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? By the way, pag si Pedro po ang nangaral ng gospel of God, meron pong kaakibat na responsibility. Ulitin ko po. Pag si Pedro po ang nag-preaching ng gospel of God, meron pong kaakibat na gagawin patungkol dito sa the gospel of God. Mahalaga po yung binanggit ko po na yun. Now, let's go to Peter's sermon in Acts chapter 2 perfectly follows Romans chapter 1. First, let's turn to Acts chapter 2. Tingnan po natin yung preaching ngayon dahil this time, sa nabasa natin kanina, na binigyan na sila ng understanding ng Panginoon. Remember, ha? Okay? After the resurrection ni Kristo. Naunawaan na nila ngayon. Kaya, wag po tayong magtaka na yung laman na ng preaching ni Pedro ay patungkol po kay Kristo. Jesus is David's promised son. Okay? Let's turn to Acts chapter 2 verse 29. At patungkol po sa resurrection. Okay? That's why Peter's sermon in Acts chapter 2 perfectly follows Romans chapter 1. First, Jesus is David's promised son. Sabi sa verse 29. Acts chapter 2 verse 29 and 30 po. Okay. Sabi niya sa verse 29, Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his sepulchre is with us this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, what's the verse? According to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. So makikita natin, Peter appeals to David's prophecy. Okay? Dahil po, yan po yung laman ng gospel of God eh. Second, God raised him from the dead. Acts chapter 2 verse 24. Verse 24. Whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Verse 27. Okay? Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Verse 31 and 32, nababasa na po natin. Chapter 2, verse 36. Sige po, verse 36. So makikita natin, yung laman ng mensahe ni Pedro po ay dalawa po sa Acts chapter 2. Therefore, let all the house of Israel know assuredly, that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. So, ano yung laman ng mensahe po ni Pedro? Jesus is David's promised son, and God raised him from the dead. Yan po yung laman ng Romans chapter 1, verse 3 and 4. And that's the gospel of God. Peter preached exactly what Romans 1 calls the gospel of God. But Peter did not stop there. Okay, makinig po yung migi. Having proclaimed the gospel of God, he then called Israel to respond according to the kingdom program. So, nangaral si Pedro ng gospel of God, pero yung kanilang magiging respond ay ayon doon sa kingdom program o sa gospel of the kingdom. Kaya
Meron pong kaakibat, kaya nga sa 1 Peter 4:17 obey not the gospel of God. Pag si Pedro po ang nangaral ng gospel of God, may kaakibat na responsibilidad. Merong gagawin. Acts chapter 2 verse 38, kaya ito po yung kanyang laman ng mensahe po. Acts chapter 2 verse 38, then Peter and said unto them, matapos po niyang pinangaral, Jesus is David's promised son, and God raised him from the dead. Ang sabi niya sa verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan po yung kaakibat po. Okay? Na mensahe ni Pedro. Those commands were not the definition of the gospel of God. Hindi po yan yung definition ng gospel of God. They were Israel's required response under the kingdom message. Okay? Dahil doon sa Romans chapter 1, wala pong ganyang laman. Pero ando doon po yung first, Jesus is David's promised son. Second, God raised him from the dead. Andun yung mensahe ni Pedro, yung gospel of God. Now, let's go to chapter 6. Paul's preaching of the gospel of God. Hindi lamang po si Pedro ang nag-preach po ng gospel of God, si Pablo po. Pero tingnan po natin yung pagkakaiba. Okay? Paul likewise preached the same gospel of God immediately after his conversion. Tingnan niyo po, after po ng conversion ni Pablo po, nag-preach po agad po siya. Acts chapter 9 verse 20 po. Acts chapter 9 and verse number 20 po. Mahalaga po na binubuksan niyo po yung Bible po ninyo. Pagka-save po ni Pablo sa road to Damascus, verse 20 po, mahalaga po ito. And straightway, he preached Christ. I want you to know that he preached Christ in the synagogue, that he is the Son of God. Kasi hindi po yung laman ng gospel of God, ha? Yun agad yung kanyang preach eh. He preached Christ as the Son of God. Acts chapter 17. Let's to Acts chapter 17. Sige po, Acts chapter 17. Verse 2 and 3. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Ulitin ko po, verse 2. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ needs have suffered and rise again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Yan po yung gospel of God eh. Nangaral po si Pablo eh. He proved from the scriptures that Christ must suffer and rise again. Okay. Paul calls his ministry ministering the gospel of God. Let's turn to Galatians chapter 1 verse 23. Kaya si Pablo din po ay nangaral din po ng gospel of God eh. Galatians 1:23. Let's turn to Galatians chapter 1 verse 23. Galatians chapter 1 verse 23. But they had heard only that. Ito po ang maganda. Dito, maraming nalilito dito sa verse 23 na to eh. At nais kong pansinin po niyo yung verse 23. But they had heard only that he which persecuted us in times past now preach the faith which once he destroyed. Ito yung madalas na kinukuha ng mga ibang grupo na galing po sa mga Rahmanite na patunay nila, ito yung verse na pinapakita nila na pareho din yung mensahe ni Pablo sa mensahe ng 12 Apostle. Wala daw pinag-iba. At ito yung kanilang talatang pinapakita na pinipreach din ni Pablo yung faith na kung saan ay dinistroy niya dahil pinresecute niya yung mga early Christians sa Book of Acts, sa Acts chapter 8, chapter 7, chapter 8 at chapter 9.
Kaya nga na-encounter po niya ang ating Panginoon sa road to Damascus dahil ang kanyang gagawin sana ay huhulihin niya lahat ng mga followers ng ating Panginoon. At ang sabi niya po dito, but they had heard only that he which persecuted us in times past now preached the faith which once he destroyed. Ano ba itong faith na to na kanyang hindi pinaniniwalaan before na ngayon ay ipinapangaral niya? Paul preached the faith which once he destroyed. This was not yet a discussion of the mystery itself, but the proclamation that Jesus is the promised Messiah and risen Son of God. The very message Paul had once opposed. Hindi po naniniwala si Pablo nung panahong siya'y wala pang hindi pa po siya saved. Yun yung hindi niya pinapaniwalaan na si Kristo yung promised Messiah, na yun yung pinapangaral ng mga apostol, yes, sa Acts chapter 2, at hindi niya pinaniniwalaan na si Kristo yung risen Son of God. Yun yung pananampalataya na nabuilt doon sa book of Acts na binabanggit ni Pablo sa verse 23, but they had heard only that he which persecuted us in times past now preached the faith which once he destroyed. Now, pinapangaral niya na ngayon itong gospel of God. Ano ba yung gospel of God? Balikan natin. What is the gospel of God? Jesus is David's promised son. Second, God raised him from the dead. Yun yung pinapangaral ng mga mananampalataya during early Acts period. Yun yung kanyang pinipersecute dahil doon. Pero ngayon, okay, Paul preached the faith which once he destroyed. Ngayon, yung pananampalataya na yun, yung kanyang ino-oppose na yun, pinipreach din niya, yung the gospel of God. Let's go to chapter 7. Why Paul mentioned the gospel of God 6 times? Bakit nabanggit po ni Pablo, mas maraming pagkakabanggit po, nakakapit po kay Pablo kaysa kay Pedro. Kay Pedro, 1 time lang eh. Kay Pablo, 6 na beses. Oh. So mahalaga po yun. Hindi dapat natin ignore po yun dahil 6 times po na na-mention po ni Pablo eh. Paul repeatedly uses this title to emphasize its divine origin, okay, its prophetic foundation. Binanggit niya po ito para i-emphasize yung divine origin, its prophetic foundation, its focus upon Christ, the sacredness of his ministry, the sacrifices made in preaching it, and the seriousness of rejecting it. Its occurrence highlights a different aspect of his apostolic service. Kaya niya na-mention po ito para i-emphasize yung its divine origin, na ito po'y galing sa Diyos, its prophetic foundation, ito po ay apor, ito po ay nakaprophesied sa Old Testament, its focus upon Christ, nakapokus po itong gospel of God kay Kristo. The sacredness of his ministry, dahil siya po ay separated unto the gospel of God, the sacrifices made in preaching it, dahil po sa pagsapipreach po ng mga apostles po during Acts period po, pinersecute niya po yung mga yun eh. And the seriousness of rejecting it, mga minamahal. Let's go to chapter 8. The relationship between the gospel of God, the gospel of the kingdom, the gospel of Christ, and the gospel of the grace of God. Ano yung kanilang relasyon dito? Dito sa gospel of God. Itong gospel of the kingdom, the gospel of Christ, and the gospel of the grace of God. The gospel of God is the foundational proclamation concerning the person of Jesus Christ. Yung gospel of God, ito po yung pinakapundasyon eh. Concerning sa ating Panginoong Jesucristo. It declares that He is the promised Son of David and the risen Son of God. Kaya yan po yung pinakapundasyon. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung picture po niya. Ano po? So si Peter, ito po, proclaimed the gospel of God and then called Israel to respond according to the gospel of the kingdom through repentance and baptism. Si Peter, pinoclaim niya yung gospel of God and then called Israel to respond according to the gospel of the kingdom, okay, through repentance and baptism. Si Paul,
proclaimed the gospel of God, and then unfolded the full significance of Christ's death and resurrection through the gospel of Christ and the gospel of the grace of God. He preached justification by faith, reconciliation, forgiveness, and salvation by grace apart from works. Bagamat pareho silang nag-preach ng gospel of God, pero yung kay Peter, ito po ay nakapatong yung gospel of the kingdom. Si Pablo po, bagamat nag-preach po siya ng gospel of God, at doon sa gospel of God, doon po nakapatong yung gospel of Christ. Okay, mamaya po ay maunawa natin po yan. Thus, the gospel of God answers who is Jesus Christ. Sino si Kristo? Nandun po sa gospel of God. The gospel of the kingdom answers how was Israel to respond to her Messiah. Okay, yung gospel of God, sinasagot nito yung tanong na sino si Kristo? Sino si Jesus Christ? Yung gospel of the kingdom, sinasagot nito yung katanungan na ano yung magiging response po ng mga Israel patungkol sa kanyang Messiah. The gospel of Christ answers what did Christ accomplish through His death, burial, and resurrection. So, tingnan po natin yung pagkakaiba po ha. Yung gospel of God, sinasagot yung tanong, sino si Kristo? Sino si Jesucristo? Verse 3 and 4, nakasagot po doon. Yung gospel of the kingdom, sinasagot yung tanong na, ano yung kanilang magiging response doon sa na si Kristo yung Messiah? Na si Kristo po ay nag-resurrect. And then yung gospel of Christ, sinasagot yung tanong na ano yung na-accomplish ni Kristo sa kanyang kamatayan, sa burial and resurrection. The gospel of the grace of God answers how are sinners today saved in this present dispensation. Yung gospel of the grace of God, sinasagot yung tanong, paano yung makasalanan ngayon maliligtas sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. These are not contradictory messages, but distinct biblical emphasis that must be understood by rightly dividing the word of truth. Let's go to chapter 9. The 7 references to the gospel of God. So isa-isahin po natin yung 7 beses na ito po ay lumitaw po sa Bible po. Romans chapter 1 verse 1 to 4, Paul's ministry of presenting the Gentiles as an acceptable offering to God. Yan po yung unang pagkakataon. Pangalawa, Romans 15:6, Paul's priestly ministry in presenting the Gentiles to God. Sa 2 Corinthians 11:7, Paul preached the gospel of God freely without charge. Sa 1 Thessalonians 2:2, Paul suffered boldly for the gospel of God. Sa 1 Thessalonians 2:8, Paul lovingly shared not only the gospel of God, but also his own life. Number 6, 1 Thessalonians 2:9, Paul labored night and day while preaching the gospel of God. And then, pang 7 beses lumitaw po, sa 1 Peter 4:17, Peter warns of the judgment awaiting those who do not obey the gospel of God. Yan po yung 7 references to the gospel of God. Now, let's go to chapter 10. Dumako naman tayo dito sa highlights po ng ating contrast number 41. Ano po yung pagkakaiba, the contrast between the gospel of God and the gospel of Christ? Okay. One of the greatest causes of confusion among Bible students, even among those who profess to rightly divide the scriptures, is the failure to distinguish between the gospel of God and the gospel of Christ. Although these two expressions are closely related and are both preached by Paul, the Holy Spirit purposely uses different titles because each emphasizes a different truth. Bagamat ito po ay parehong ipinangaral ni Apostol Pablo, pero ito po ay nagbibigay ng emphasis ng magkaibang katotohanan. Mahalaga po yun. To confuse them is to miss the distinct emphasis that God intended. Let's go to number 1 na contrast po. The gospel of God emphasizes the person of Christ. Yung gospel of God, ang ine-emphasize, sino ba si Kristo?
the person of Christ. Balik tayo sa Romans chapter 1, verse 1 to 4. Balik po tayo. Sige po. Kahit nabasa na natin, basahin pa rin natin ulit. Okay? Verse 3 and 4. Romans chapter 1, verse 3 and 4 po. So, yung gospel of God, ang ine-emphasize po niya, yung pagkakakilalan, sino ba si Kristo? Okay? Verse 3. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son. So dalawang bagay yung mahalaga dito na information na binigay ni Pablo. Ano yung gospel of God, ha? Hindi po tayo magkakamali dahil binigyan tayo ng information ng Bible, eh. Okay? Ano ba itong gospel of God? Concerning His Son. So yung gospel of God, concerning His Son, patungkol sa ating Panginoong Kristo to. Okay? Ano to? Which was made of the seed of David according to the flesh. And then verse 4. And, so may karugtong pa, eh. So hindi pa nagtatapos doon. And, declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection of Christ. Mahalaga po yon. So Paul begins the epistle to the Romans by defining the gospel of God. Notice that Romans 1, 3, and 4 says nothing about what Christ accomplished for sinners. Instead, it identifies who Jesus Christ is. Nais kong maunawaan natin na yung contrast po ng gospel of God and the gospel of Christ, yung gospel of God, wala pong binabanggit patungkol ko ano ba yung na-accomplish ni Kristo dyan sa gospel of God patungkol sa mga makasalanan. Kundi, ang ine-emphasize ng gospel of God, sino si Kristo? The gospel of God contains two great truths. Balikan natin to. Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh, and Jesus Christ was declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. Yan po yung dalawang bibiling information, mahalagang katotohanan para malaman natin ano yung gospel of God. Okay? Huwag tayong lalayo po dyan dahil pag lumayo tayo dyan, malilito ka. Therefore, the gospel of God answers the question, who is Jesus Christ? Sino ba si Kristo? Number 1, Jesus Christ was made of the seed of David according to the flesh. Number 2, sino si Jesus Christ? Jesus Christ was declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. So, balikan natin to. So, number 1, dito sa contrast between the gospel of God and the gospel of Christ, number 1, the gospel of God emphasizes the person of Christ. Tandaan po natin po yan, ha? Okay. Point number 2 dito sa contrast natin between the gospel of God and the gospel of Christ. The gospel of Christ emphasizes the work of Christ. Yung gospel of God, balikan natin, ine-emphasize sino si Kristo. Yung gospel of Christ, ine-emphasize ano yung ginawa ni Kristo. Amen. Unlike the gospel of God, the gospel of Christ emphasizes what Jesus Christ accomplished. Paul explained this in 1 Corinthians 15, 1 to 4. Here Paul defines the saving message that he preached. Christ died for our sins, was buried, rose again the third day. Yan yung ine-emphasize ng gospel of Christ. Ano yung ginawa ni Kristo? Ano yung kanyang tinapos? Ano yung kanyang na-accomplish? Amen? According to the scripture. Okay. This is not merely information about Christ's identity. Yung gospel of Christ, hindi lamang po ito nagbibigay ng information tungkol kay Kristo. Hindi po. Yung gospel of God, yes. Pero yung gospel of Christ, hindi lamang po ito nagbibigay ng information about Christ's identity. It is the proclamation of His finished redemptive work. Okay. Therefore, the gospel of Christ answers the question, what did Jesus Christ accomplish? Yung gospel of God, sinasagot yung tanong na, who is Jesus Christ? Sa gospel of Christ, sinasagot yung tanong na, what did Jesus Christ accomplish? Amen.
Point number 3 po dito sa contrast natin between the gospel of God and the gospel of Christ. Point number 3, the gospel of God is prophetic. Romans 1:2 says, which He had promised afore, so ibig sabihin before, pinangako na to. Saan? Sa Old Testament prophets which He had promised afore by His prophets in the Holy Scriptures. This gospel had been foretold throughout the Old Testament. So yung gospel of God is prophetic in nature. The prophets announce the coming son of David, the Messiah, His resurrection. Okay? Examples po. Ito po yung mga binasa natin kanina. Isaiah 9:6 and 7, Jeremiah 23:5-6, and Psalm 16 verse 10. Okay? The gospel of God rests upon fulfilled prophecy. Okay. Point number 4. The gospel of Christ reveals the significance of the cross. Yan po yung pagkakaiba ng gospel of God. Yung gospel of Christ reveals the significance of the cross. Although Christ's death and resurrection were prophesied, the full significance of His finished work, justification by faith, reconciliation, and salvation offered freely to the Jew and Gentile was unfolded, nireveal po, through Paul's apostleship. Paul calls this the gospel of Christ, yung mystery na nireveal ng Panginoon kay Pablo about doon sa significance ng cross. Tinawag niya po itong the gospel of Christ, the gospel of the grace of God, and my gospel. Mahalaga po yun. The gospel of Christ explains why Christ died and what His death accomplished. Amen. Point number 5. The gospel of God contains no command. Okay, kay Pablo po. Romans chapter 1 verse 1-4 simply announces facts. Yung gospel of God, pagdating po sa presentation kay Pablo, hindi po siya naglalaman ng utos. It's simply binibigyan lang tayo ng information. Sino si Jesus Christ? It tells us who Christ is, where He came from, and how God declared Him to be Son. There is no command to repent, no command to be baptized, and no command to believe. The gospel of God is simply God's proclamation concerning His Son. The gospel of Christ calls for faith, pero ang gospel of Christ calls for faith. When Paul preached the gospel of Christ, he called men to believe. Examples, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:13, after ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. The gospel of Christ not only proclaims Christ's finished work, but also calls sinners to place their faith in Him. Hindi lamang ang gospel of Christ ay parang information lang na ibinibigay sa atin, kundi calls sinners to place their faith in Him. Yan po yung pagkakaiba ng gospel of Christ sa gospel of God. Peter and Paul, let's go to point number 7. Dito sa contrast between the gospel of God and the gospel of Christ. Peter preached the gospel of God in Acts 2 by declaring that Jesus was the promised son of David and the risen son of God. Tandaan po natin yan, ha? After making that proclamation, ulitin ko po, basahin ko ito. Peter preached the gospel of God in Acts 2 by declaring that Jesus was the promised son of David and the risen son of God. Pinis po yan ni Pedro. Nakita po natin sa Acts chapter 2 yan. After making that proclamation, Peter called Israel to repent, be baptized, in harmony with the kingdom program. Bagamat si Pedro po ay nangaral ng gospel of God, pero ito po ay nakakonek po sa gospel of the kingdom. Paul likewise preached the gospel of God by declaring who Jesus Christ is, but he further unfolded the significance of Christ's death and resurrection in the gospel of Christ, proclaiming justification by faith apart from works to both Jews and Gentiles. Si Peter, nung nag-preach po siya ng gospel of God,
ito po ay nakapatong sa gospel of the kingdom. Repent and be baptized. Si Paul, nung nag-preach ng gospel of God, ito po ay nakapatong doon sa gospel of Christ, His death, His burial, and resurrection. Amen. Thus, the difference is not that Peter and Paul preach different Christ. Hindi po yung ganon. Okay, hindi po yung pagkakaiba na nag-preach po sila ng ibang Kristo. But that the Holy Spirit emphasize different aspects of God's revelation through their respective ministries. Amen. Tingnan po natin dito, simple comparison po. The gospel of God and the gospel of Christ. The gospel of God emphasizes the person of Christ. The gospel of Christ emphasizes the work of Christ. The gospel of God answers who is Jesus. The gospel of Christ answers what did Jesus do. Sa gospel of God, Romans chapter 1, verse 3 and 4. Sa gospel of Christ, 1 Corinthians 15, 1 to 4. Sa gospel of God, promised by the prophets. Nakabasa po natin yan sa verse 2, Romans 1, 2. Yung gospel of Christ, the saving significance proclaimed by Paul. Amen. Gospel of God declares Christ's identity as the Son of God. The gospel of Christ declares Christ's finished work. Kita po niyo yung pagkakaiba? The gospel of God centers on the Son of David and the Son of God. Nakita niyo po ba yung Romans 1, 3, and 4? Ha? Mahalaga po yun. The gospel of Christ centers on Christ's death, burial, and resurrection for our sins. Amen. Sa gospel of God, God's proclamation concerning His Son. Sa gospel of Christ, God's saving message through His Son. Kita po natin yung pagkakaiba. Simple comparison. Let's go to the conclusion po nitong ating the gospel of God versus the gospel of Christ. The gospel of God and the gospel of Christ are not contradictory messages, but complementary truths. The gospel of God establishes the identity of Jesus Christ as the promised Son of David and the risen Son of God. The gospel of Christ builds upon that foundation by proclaiming the saving value of His death, burial, and resurrection. Yung gospel of God, hindi po ito, at saka yung gospel of Christ, hindi po ito contradiction sa bawat isa. Kundi yung gospel of God, ini-establish nito sino si Kristo. Yung gospel of Christ, doon nakapatong yung ginawa ni Kristo. Matapos mong makilala sino si Kristo, ano yung ginawa niya para sa iyo. Amen. Yun yung gospel of Christ. Without the gospel of God, we would not know who Christ is. Totoo po yan. Kung wala yung gospel of God, hindi natin makikilala sino ba si Kristo. Without the gospel of Christ, we would not know what He accomplished for sinners. So mahalaga pong parehong, alam natin pareho to dahil kung wala yung gospel of God, hindi natin makikilala sino ba si Kristo. Kung wala yung gospel of Christ, hindi natin malalaman ano yung ginawa niya para sa atin. Together, they present a complete testimony of the Lord Jesus Christ while preserving the distinct emphasis that the Holy Spirit intentionally gave to each title. This distinction helps eliminate confusion and enables believers to rightly divide the word of truth. So ito po yung drawing po, cover picture po, the two gospels. Pasilip po nyo yung gospel of God, yan po yung pinaka nasa ilalim. Yan po yung pinaka-pundasyon. Dahil pareho po yung nabanggit ni Paul at nabanggit ni Peter. Pero nakapatong doon kay Pedro, doon sa gospel of the kingdom. Kaya every time na pinipreach niya yung gospel of God, nandun pa rin po yung program na patungkol sa gospel of the kingdom. That's why sa Acts 2:38, repent and be baptized. Si Paul nag-preach din po ng gospel of God. Pero under doon sa gospel of God, nakapatong doon yung gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. That's why ang magiging
magiging tugon ng tao doon sa gospel of Christ ay believe on the Lord Jesus Christ dahil may tinapos na si Kristo. Kay Pedro, nakapatong yung gospel of God niya sa gospel of the kingdom. So, I hope nakita po ninyo yung pagkakaiba ng gospel of God at saka gospel of Christ. So, dito po, pansamantala po natin, tinatapos po yung ating presentation, mga minamahal. At I hope po na naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin po ito pong pagkakaiba po ng gospel of God and the gospel of Christ. So maraming salamat. So sa ating pong mga brethren po rito, mga fellow pastors at mga preachers and brethren po sa iba't ibang mga ministry po. Okay, maraming salamat mga pastors at purihin natin ang Panginoon at siguro hilingin natin manalangin si Pastor Edgardo Lavid ng Samar po ito. Katbalogan Samar. Pastor, close us in prayer, Pastor. Hello. Yes po, Pastor. Sige po. Narinig? Yes po, Pastor. Sige po. Okay. Mag-pray tayo. Dakila naming Diyos, papasalamat po kami sa inyo sa napakaliwanag po na inyo pong itinuro sa amin. Namin niyo po si Evangelist upang ipaliwanag. Ang totoo po na talagang kuminsan confusing po ito. Maraming salamat at sa ganito ay naunawaan namin ang pagkakaiba nito at ang relationship. Maraming salamat, dakilang Diyos. At marami ho kayong itinuturo sa amin na hindi ho namin natutunan before. Maraming salamat po. At hiling po namin sa inyo, langin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat estudyante na makatapos po kami at ang matututunan po namin dito ay talagang maipangaral at pagpalain niyo po sa evangelist, bigyan niyo po siya ng kalakasan upang maipagpatuloy niya yung inyo pong tungkulin sa kanyang buhay. Maraming salamat po at ang lahat ng ito, dakilang Diyos ay amin pong idinadalangin sa inyo sa gabing ito sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. So, thank you so much po mga minamahal.